ang daming fans ng Kim Chu, Kim Pao fans, na sobrang kinilig at natuwa sa lumabas na picture niya na parang naka-party attire. Usually, ganyan talaga ang reaction ng fans. Kahit simpleng bagong look, photoshoot o out of context na outfit, nagiging big deal, lalo na kung unique o unexpected. Yung party look niya, posibleng part ng photoshoot, role sa project, series or movie, or concept lang for fun or content. Para sa fans, exciting kasi. Bagong side ni Kim na hindi nila madalas makita. May mystery. Ano kayang project ito? Dagdag kilig at hype sa fandom. Sa totoo lang, mixed ang take ko sa balitang yan tungkol kay Kim Chu. 1. Normal lang ang hype ng fans, lalo na Kim Pao fans. Base sa mga ulat, nag-viral talaga ang mga larawan niya, lalo na yung alleged sighting sa Paris, kaya nagbunya ang fans. Kapag may bagong look, kahit unusual tulad ng party vibe, mabilis talagang ma-excite ang fandom. Kasi parang may bagong project na inaabangan, may dagdag kilig factor, at minsan, clue sa ganap ng idol nila. Pero, kailangan pa ring maging maingat. Importante ay natandaan na may mga larawan na hindi pa confirmed kung authentic o contextually tama. Pwedeng edited, out of context, or part lang ng shoot. So, hindi agad dapat paniwalaan lahat, lalo na kung walang official confirmation. Posibleng may explanation naman, hindi agad malalim. Yung party look niya, malamang isa lang sa mga ito. Role sa bagong show o pelikula, concept shoot or fashion content, candid moment na misinterpret. Hindi ibig sabihin agad na may big revelation. Minsan, creative styling lang talaga. Maganda na masaya ang fans kasi ibig sabihin engaged sila. Pero mas okay kung may balance ng kilig at pagiging mapanuri para iwas fake news o overinterpretation. Ikaw ba, naniwala ka bang may deeper meaning yung photo o feel mo trip-trip lang na concept? Kung titignan ng mas malalim, yung balita tungkol kay Kim Chu na may lumabas na larawan na parang nakapari attire ay isang magandang halimbawa kung paano gumagalaw ang fandom culture at social media sa panahon ngayon. Una, hindi na bago na kahit simpleng larawan ng isang sikat na artista ay kayang maging viral. Pero sa kasong ito, may dagdag na hook. Kakaiba ang itsura o tema ng larawan. Yung party look niya, posibleng hindi pangkaraniwan para sa isang aktres na kilala sa romantic at bubbly roles. Kaya natural lang na mapatanong ang fans, ano to? May bagong role ba? May pinaghahandaan bang project? Dito nagsisimula ang excitement. Yung curiosity ng fans nagiging speculation at yung speculation nagiging collective hype. Pangalawa, makikita rin dito kung gaano ka-invested ang fandom, lalo na ang Kim Pao fans. Sa isang banda, nakakatuwa ito kasi ipinapakita kung gaano nila kamahal at sinusuportahan si Kim. Kahit isang larawan lang, nagagawa nilang bigyan ito ng kwento, meaning at emosyon. Parang nagiging collaborative experience siya. Sabay-sabay silang nag-aabang, nag-analyze at kinikilig sa posibilidad kung ano man ang ibig sabihin ng photo. Pero sa kabilang banda, may konting downside din. Dahil sa bilis ng pagkalat ng impormasyon, minsan nauuna ang interpretasyon kaysa sa katotohanan. Isang larawan lang pero pwede na agad itong ma-misinterpret, lagyan ng maling narrative o gawing balita kahit wala pang konfirmasyon. Dito pumapasok yung importance ng pagiging mapanuri. Hindi lahat ng nakikita online ay may malalim na kahulugan. Minsan, creative shoot lang talaga, costume fitting o simpleng content. Kapag masyadong na-overanalyze, pwedeng mauwi sa false expectations at kapag hindi iyon natupad, nagiging disappointment. May isa pang interesting angle dito, yung paggamit ng unusual imagery tulad ng party look bilang paraan para makuha ang atensyon ng publiko. Sa entertainment industry, mahalaga ang recall. Kung may kakaibang visual, mas napapansin, mas napapag-usapan at mas tumatatak. So, posible rin na intentional ito, isang marketing strategy para pag-usapan si Kim at ang mga future projects niya. Sa kabuuan, ang reaction ko ay ganito. Nakakatuwa ang energy ng fans at ang excitement na dulot ng ganitong klasing balita. Nakaka-refresh makita na buhay ang fandom culture. Pero kasabay nito, mahalaga pa rin ang balance,
yung marunong mag-enjoy sa kilig at hype, pero marunong ding maghintay ng tamang impormasyon bago mag-conclude. Kasi sa huli, isang larawan ang ama ito, maaaring maraming kahulugan, pero hindi lahat ng kahulugan na naiisip natin ay totoo. At minsan, mas maganda pa rin yung surprise kapag nalaman na natin ang totoong story sa likod nito. May ilang dagdag na anggulo pa na pwedeng tignan sa balitang ito tungkol kay Kim Chu. Hindi lang siya simpleng viral photo, kundi may mas malalim pang layers. 1. Yung power ng image sa showbiz. Sa industriya, isang larawan pa lang pwede nang mag-set ng narrative. Yung pari look ni Kim, kahit walang paliwanag, parang automatic na. Nagbibigay ng intrigue, nagpapaisip ng story, at nagtitrigger ng usapan. Ibig sabihin, malakas pa rin ang visual storytelling, even without context. Pangalawa, yung fan theories bilang free promotion. Yung mga haka-haka ng fans, yung may bagong role ba, may concept ba, actually, nakakatulong sa visibility ni Kim. Kahit walang official announcement, tuloy-tuloy ang usapan online, mas dumadami ang engagement at parang organic marketing na rin. Sa madaling salita, yung fans mismo nagiging bahagi ng promotion machine. Pangatlo, yung cultural sensitivity factor. Interesting din na pari ang peg ng look kasi may religious element ito. Sa Pilipinas na largely Catholic, ang ganitong imagery pwedeng maging creative at artistic para sa iba, pero para sa iba, pwede ring ma-misinterpret o maging sensitibo. Kaya mahalaga rin kung paano ito ipe-present o i-explain kung sakaling part siya ng project. May isa pang interesting angle dito, yung paggamit ng unusual imagery tulad ng pari look bilang paraan para makuha ang atensyon ng publiko. Sa entertainment industry, mahalaga ang recall. Kung may kakaibang visual, mas napapansin, mas napapag-usapan at mas tumatatak. So, posible rin na intentional ito, isang marketing strategy para pag-usapan si Kim at ang mga future projects niya. Sa kabuuan, ang reaksyon ko ay ganito. Nakakatuwa ang energy ng fans at ang excitement na dulot ng ganitong klaseng balita. Nakaka-refresh makita na buhay ang fandom culture. Pero kasabay nito, mahalaga pa rin ang balance, yung marunong mag-enjoy sa kilig at hype pero marunong ding maghintay ng tamang impormasyon bago mag-conclude. Kasi sa huli, isang larawan ang mga ito, maaaring maraming kahulugan, pero hindi lahat ng kahulugan na naiisip natin ay totoo. At minsan, mas maganda pa rin yung surprise kapag nalaman na natin ang totoong story sa likod nito. May ilang dagdag na anggulo ka na pwedeng tignan sa balitang ito tungkol kay Kim Chu. Hindi lang siya simpleng viral photo, kundi may mas malalim pang layers. 1. Yung power ng image sa showbiz. Sa industriya, isang larawan pa lang pwede nang mag-set ng narrative. Yung pari look ni Kim, kahit walang paliwanag, parang automatic na. Nagbibigay ng intrigue, nagpapaisip ng story, at nagtitrigger ng usapan. Ibig sabihin, malakas pa rin ang visual storytelling, even without context. Pangalawa, yung fan theories bilang free promotion. Yung mga haka-haka ng fans, yung may bagong role ba, may concept ba, actually, nakakatulong sa visibility ni Kim. Kahit walang official announcement, tuloy-tuloy ang usapan online, mas dumadami ang engagement at parang organic marketing na rin. Sa madaling salita, yung fans mismo nagiging bahagi ng promotion machine. Pangatlo, yung cultural sensitivity factor. Interesting din na pari ang peg ng look kasi may religious element ito. Sa Pilipinas na largely Catholic, ang ganitong imagery pwedeng maging creative at artistic para sa iba, pero para sa iba, pwede ring ma-misinterpret o maging sensitibo. Kaya mahalaga rin kung paano ito ipipresent o i-explain kung saaling part siya ng project. May isa pang interesting angle dito, yung paggamit ng unusual imagery tulad ng pari look bilang paraan para makuha ang atensyon ng publiko. Sa entertainment industry, mahalaga ang recall. Kung may kakaibang visual, mas napapansin, mas napapabisapan, at mas tumatatak. So, posible rin na intentional ito, isang marketing strategy para pag-usapan si Kim at ang mga future projects niya. Sa kabuuan, ang reaksyon ko ay ganito. Nakakatuwa ang energy ng fans at ang excitement na dulot ng ganitong klaseng balita. Nakaka-refresh makita na buhay ang fandom culture. Pero kasabay nito,
mahalaga pa rin ang balance, yung marunong mag-enjoy sa kilig at hype, pero marunong ding maghintay ng tamang impormasyon bago mag-conclude. Kasi sa huli, isang larawan ang mga ito, maaaring maraming kahulugan, pero hindi lahat ng kahulugan na naiisip natin ay totoo. At minsan, mas maganda pa rin yung At surprise ayan na kapag nga nalaman mga na natin ang kachika, ang totoong story sinasabi sa ko. likod nito. Di ba? Ayan na. Okay? So, mukhang mga fans yung nakadagit ng picture na to. And it seems latest guys, ulitin ko, this picture seems to be the latest picture of Kimi kasi tingnan nyo, hindi naman siya mukhang bata dyan, di ba? Yung huling punta niya sa Paris, o 2024 ba yun? 2023? Somewhere there. Medyo iba pa yung mukha niya dun guys eh. So dito, mukhang eto yung mga latest na itsura ni Kimi. So this seems legit. Okay, at mas lalo pang lumakas ang kutob ko kasi kinonvert ko eh. Tinranslate ko eh. Okay, tingnan niyo yung salitang sa-off. Sa-off, guys. So kinonvert ko, ano ba ang sa-off? 'Di ba? Ang sa-off pa lang, ibig sabihin nun, French word yon na ang ibig sabihin ay accept. 'Di ba? So ayan, no, French word siya eh. So bakit may French word sa likodan ni Kimi, guys? Oh, 'di ba? Bakit? Bakit may French word diyan kung nasa Pinas siya or kung nasa Thailand siya ngayon? Yan ang malaking tanong ko. Sa-off means accept. So sa-off is a French word. Guys, French word yan. Uulitin ko, French word. At nasipat nga si Kimi diyan sa likodan niya na merong guys French word sa likodan ni Kimi. So most likely, legit to. Di ba? Most likely guys. Legit yan. Ayun, nakalagay sa-off. That's a French word. Yung resto nakalagay sa likod. France. Di ba? And to be honest, guys, another validation, another tawag dito, another confirmation, 'di ba? Na yung venue na yan is sa France din. 'Di ba? So guys, confirm. Wala nang ibang mas magko-confirm pa. 'Di ba? So definitely Kimi is in Paris. 'Di ba? Ayan o, Pharmacie.Theatre Francais. Oh. Oh, sige, nahamon ko yung bashers. Ngayon kayo magmatapang. Ayan na, di ba? So, ayan. Queen Catherine, correct lang natin, this seems to be a drugstore eh. Di ba? Parang hindi siya, hindi siya restaurant. Ayan o. Ayan o. Ayan, nasa likodan ni Kimi. Eto yan. So mukha siyang drugstore, di ba? Para siyang bilihan ng mga gamot. Oh, di ba? So ayan, mga taga Paris diyan, kaway-kaway, di ba? Mga nakakita. So pharmacy nga yan, guys. And actually, ang daming ang mga Kim Pao fans, yung siguro sa sobrang excited, 'di ba? Hindi rin natin maiwasan. Nag-ano rin sila, guys, yung parang nag-AI. Ayan, no, sinama nila si Kimi kay Paulo. Ayan, no. Kunwari, nagkakape. And actually, mga kachika, si Paulo rin kasi, meron din pala siyang ipinost, na hindi ko siya na-tackle yesterday. Nag-post din pala si Paulo ng croissant. Di ba croissant to? Or French bread. Tama ba? Yes, chika, it's pharmacy. Oh, tama nga ako, guys. Pharmacy nga yun sa Paris. Tapos may pinusin pala si Paulo na parang croissant. 'Di ba? So, ayan siya, guys. And nakakatuwa, no? Nakakatuwa kasi in some way, ano tayo, guys? Panalo tayo. 'Di ba? Kumbaga,
tama yung hinala natin at tablado yung mga bashers dyan. Diba? So, ayan, Kimi is in Paris. Actually, meron pa isang picture na legit din to. Ayan. Diba? So, guys, ito yung isang picture. Yung suot-suot na cap ni Mama Jet is yung cap ni Paolo. And actually, alam ko meron ding cup na ganyan si Kimi kasi twinny na cup yan eh. 'Di ba? So, meron pang mga ano dito, may mga basher dito. Kilig, kaway-kaway sa lahat ng mga uto-uto. Ay, ito Paul yun 'Di ba? So, ayan guys, yung cup ni Mama Jet, same with Paolo. Ayan na nga po, tingnan nyo naman guys. And yung nakakatuwa dito kasi hindi na nila ito ma-deny kasi guys kitang-kita naman yung likodan eh. South, 'di ba? South French word. Okay? And then etong pharmaceutical na to Paris din 'yan. So anong ginagawa ni Kimi diyan? Ano yun ang sabi na uto-uto? Guys, tanong ko lang pala. Sino sa tingin nyo yung nag-picture nito? Tingin nyo? Di ba? A bit weird eh. Di ba? Parang parang siya eh, parang fans din ba? Tama ba? Parang fans yung parang fans yung nagpicture. Mga fan po ni Nadine, fans ni Nadine. Yun! Di ba? So, look how supported Kimi to Paolo. Kaya na nga ba, tignan nyo napagtatahi-tahi na natin yung story eh. Before, hindi nawawala si Kimi sa social media. Unless, isa lang ang rason. Guys, isa lang ang rason. Di ba? Remember, ang tanging rason kapag magkasama sila ni Paolo. Di ba guys? So, ayan, napagtanto-tanto na natin. Hindi na naman nagparamdam si Kimi. And we found out, kasi nga kasama niya na naman si Paolo Abilino. Pero this time, medyo weird lang eh. Alam nyo guys kung bakit weird? Kasi before, si Kimi kapag biglang magbabakasyon, nawawala yung parang may konting pahaging, 'di ba? Yung parang gusto ko pumunta sa ganito, pumunta sa ganon. This time wala talaga, parang biglang sabi nagpa-practice, 'di ba? Actually si Sir EJ lang yung nagsabi doon na tipong magpa-practice. Baka naman yung pinagpa-practicean nila yung kasal na. Baka naman yung pinagpa-practicean nila, baka mamaya meron ng dyan, prenup dyan di ba? City of Lovers yan, Paris. So, alam naman natin yan guys na tawag dito. Ganito yung parang masasabi natin na tawag dito na signs. 'Di ba? Signs yan. Kailan ba yun? Sinabi ko parang nakaraang araw, sabi ko, magbigay lang ng sign. Kahit isa lang. Kahit stolen shot lang. Naalala nyo, sabi ko, kahit isang stolen shot lang. Guys, yung ibinigay pa rito, hindi pa stolen shot. Nakangiti ba si Kimi? And nakrap yung photo di ba? Ito, nakakrap Feeling ko, si Paolo tong nasa gilid niya Hindi ba kita sa reflection? Di ba tao to? Anyways. Pero ayan guys. So nilabas na yung pic. At dahil may lumabas ng isa, sana sa mga daranting pang araw, magkasunod-sunod yan. Di ba? Sumunod yan. So nakakatuwa. Nagpipiesta ngayon yung mga Kim Pao fans.